Sa tala ng pandaraya sa militar, bihira ang kasing tapang o desperado ng natuklasan ng mga investigador ng Rusya noong tag-init 2000 at 24 ilang elite Russian paratrooper. Kabilang ang kilalang bayani ng digmaan ng Moscow ay nagpapaputok sa sarili at sa isa't isa para makakuha ng malaking bayad sa sugat sa labanan. Tama, parang binabaril nila ang sarili sa paa at ibang bahagi ng katawan. Nakagugulat ang eskemang ito na sangkot ang 35 opisyal mula sa kilalang 83 separate Guards Air Assault Brigade ng Russia na tumangay ng halos 25 milyon sa pekeng kompensasyon. Inabuso ang maluwag na pulisya ng Russia sa injury compensation noon na nagbibigay ng 3 milyong rubles o 37,000 dolyar sa bawat nasugatang sundalo. Hindi mahalaga kalala ng sugat, pero sa kanila, wala ni isa galing sa bala ng mga Ukrainian. Halukayin pa natin ng mas malalim ang scheme na ito ng pagpapabaril para sa pera. Si Teniente Colonel Konstantin Frolov, na kilala bilang ang tagapagpataw ng parusa dahil sa husay niyang sniper, ang itinuturong utak ng pandarayang ito. Inamin ni Frolov na pinabaril niya ang sarili sa mga kapwa sundalo. Sinadyang iwasan ang vital na bahagi para makuha ang bayad ng paulit-ulit. Kasabwat niya si Guard Colonel Artem Gorodilov, isang commander na napatunayang perpektong kandidato dahil sa mga nauna niyang krimen sa digmaan sa Buka. Ang plano na mag-siphon ng pera mula sa gobyerno ng Russia ay parang patak lang sa balde kung ikukumpara sa mas malalalim na implikasyon. Kasama ba ang likas na hindi pagkakapantay-pantay ng mga elite at gobyerno ng Russia sa mga karaniwang mamamayan na lumalahok sa espesyal na operasyong militar? Una, talakayin muna natin ng mas malalim ang aktwal na plano. Sa lahat ng bagay, gumana ito ng may eksaktong pagplano at malayong pagtingin na masasabi mong parang militar, na akma naman dahil sa kung sino ang nagsagawa nito. Ayon sa United 24 na media outlet na nag-ulat ng kwento, lahat ng mga sangkot ay gumagamit ng mga sandaling humuhupa ang labanan para magunwaring nasugatan sila. Ang sundalong magpapanggap na sugatan ay uutusan ang mga kasama na barilin siya sa hindi kritikal na bahagi ng katawan para maiwasan ang labis na pagdurugo. Sa dating modelo ng kompensasyon ng Russia, sapat ito para makakuha sila ng malaking pera. Pagkatapos gamutin ang sugat nila, babalik sila sa labanan at pwedeng ulit mandaya. Mas matapang si Frolov sa kanyang paraan. Ayon sa United 24 base sa mga dokumento ng korte, opisyal na nagtamo si Frolov ng 4 na sugat sa labanan habang naglilingkod at nagsuot ng patch na may 5 bahagya at 2 malubhang sugat. Batay sa record niya sa labanan, mas marami siyang badge ng sugat kaysa totoong sugat, na nagpatibay sa reputasyon niyang mandirigmang hindi napipigilan kahit paulit-ulit na susugatan. Ginamit ng Russian state media ang kwento bilang propaganda para sa natitirang populasyon. Nagpakita ang Russian state television ng segment kung saan inilarawan siyang marangal na opisyal na lumaban kahit sugatan at inampon ang batang nasagip mula sa pambobomba. Inulit ng Defense Ministry at iba pang mga outlet ang parehong maling kwento. Pinaniniwalaan na lahat ng tungkol sa bayani-bayaniyang imahe ni Frolov ay gawa-gawa lamang, mula sa kanyang mga sugat hanggang sa kanyang mga makataong kilos. Lahat ay ginawa para makakuha ng mas malaking kompensasyon at papuri. Gayunpaman, higit pa sa pansariling kasakiman ang plano. Ang sinadyang sugat ay nagbibigay ng bayad na bakasyon at prioridad sa gamutan sa mga sundalo. Kaya pinapalala ang pandaraya. Pwedeng irekomenda ng mga opisyal ng 83 Separate Guards Air Assault Brigade ang kanilang sundalo para sa Order of Courage, isa sa pinakamataas na parangal ng Russia para sa katapangan. Nabunyag ang sabwatan noong tag-init ng 2000 at 24 nang isiwalat ito ng whistleblower sa mga autoridad. Naaresto si Frolov noong Hunyo 2000 at 24 sumunod si Gorodilov matapos ang 1 buwan. Aabutin pa ng ilang buwan bago tuluyang mabunyag ang lawak ng pandaraya. Hindi raw nag-aksaya ng oras si Frolov sa pagsasangkot ng iba para makakuha ng plea deal sa gobyerno. Upang maang-intindihan kung bakit handang barilin ng elite na sundalong Ruso ang sarili para sa pera, kailangang tingnan ang kakaibang insentibong pang-ekonomiya na dulot ng digmaan ni Pangulong Vladimir Putin. Itinatag ni Putin ang sistemang kompensasyon para gawing kaakit-akit sa pananalapi ang pagsisilbi sa militar, lalo na sa mga tagalabas ng pangunahing sentro ng populasyon at industriya. Batay sa dating patakaran, magbabayad ang gobyerno ng 3 milyong rubles, 37,000 dolyar sa Agosto 2000 at 25 para sa mga sundalong nasugatan sa harap. Ito ay isang napakalaking halaga ng pera. Lalo na kung iisipin mo na ang karaniwang sahod sa Rusya ay nasa 58,070
2,000 rubles o 700 na raang dolyar depende sa source. Sa utos, ang 3 milyong rubles na bayad ay para lang sa malubhang pinsala na pipigil sa kanila sa pagserbisyo. Ayon sa Kiev Post, pinalawak ito para saklawin kahit anong pinsala, pati mga nagagamot at kayang ibalik ang sundalo sa serbisyo. Kailangan mo ring tingnan ang matematika mula sa pananaw ng karaniwang sundalo. Ang panimulang sahod ng kontraktual na sundalo na nagboluntaryo ay nasa 150,000 rubles o 1,800, 65 dolyar noong Hulyo 2022. Noong 2024 binago ito para isama ang lump sum na bayad sa pag-sign up na hanggang 19 na milyong rubles sa rehiyon ng Moscow ng Rusya, kasama ng malaking sahod na 52 milyong rubles o 64,600 kada taon na katumbas ng mahigit 430,000 rubles o 5,300 kada buwan. Para lang ito sa pinakamayayamang rehiyon na may kompensasyong ayon sa mas mataas na sahod doon. May ulat na nagsasabing ang buwanang sahod ng kontraktual na sundalo sa Rusya ay nasa 100,000 at 60,000 rubles, mas mababa pero doble sa karaniwang sahod. Ngunit kapalit ng mataas na sahod, maikli ang buhay nila para magamit ito. Ang Rusya ay nagkaroon ng 850,000 hanggang 1 milyong kaswalti mula Pebrero 2022 hanggang Pebrero 2025 kabilang ang mga sugatan at namatay na sundalo. Kaya't maaaring mas natural na mas piliin ng isang tao na humanap ng paraan para mapalaki ang kita sa maikling panahon kaysa umasa sa pangakong mas mataas na sahod sa hinaharap. Mas naging komplikado ang matematika dahil sa pakikialam ng gobyerno at burokrasya ng Rusya sa pagbibigay ng kompensasyon mula 2022. May mga ulat na noon pa man ay nahihirapan na ang mga sundalo na makuha ang sinasabing kompensasyon mula sa presidente para sa kanilang mga natamong sugat. May nagsasabing pinapatagal ng militar ang bayad o minamaliit ang sugat para hindi lumala ang kaso. May likas na hindi pagkakapantay-pantay sa estruktura ng militar ng Rusya na gumagana sa mahigpit na 2 antas na sistema. Dumarami ang kontraktual na sundalo sa Ukraine na nagsisilbi ng 3 taon at tumatanggap ng tirahan, pagkain at medical insurance. Ang mga kontraktual na sundalong ito ay talagang mga professional na bayarang sundalo na sumali ng kusa para sa pera. May mga conscript na sapilitang nagseserbisyo at opisyal na di dapat ipadala sa Ukraine. Pero kadalasan napupunta pa rin sila roon. Lahat ng lalaking 18-30 anyos ay required maglingkod ng 1 taon sa militar ng Russia, pero hindi mataas ang sahod ng mga conscript. Karaniwan, binibigyan lang sila ng baon na mga 15,000 rubles, dolyar, 186 kada buwan, kasama ang tirahan, pagkain at iba pang pangangailangan mula sa estado. Kailangan ding isaalang-alang ng mga kalalakihang edad conscription ang posibilidad na mapatawag at ipadala sa digmaan, habang hindi sila nababayaran ng kasing laki ng isang voluntaryo na sana ay pwede nilang piliin 1 buwan lang ang nakalipas. Nagdudulot ito ng parang masamang laro ng teorya ng laro kung saan wala talagang magandang pagpipilian. Maaaring piliting lumaban ang isang sibilyan ng walang bayad at gawing expendable infantry sa human wave attack ng Rusya. Ang mga kontraktual na sundalo ay may pinansyal na insentibo, pero mas malaki rin ang peligro nilang maipadala sa harapan o subukan ang matapang na bagong taktika. Maaaring magdulot ito ng pagkamatay o pagkabihag nila. Kaya, kung pipili sa paglalaban o pananakit sa sarili para sa kabayaran, maaaring piliin ng iba ang huli. Pagkatapos, ang mga voluntaryong sumama sa hukbo ay maaaring hindi na manatiling voluntaryo. Malinaw na pwedeng i-renew ng Russian Ministry of Defense ang kontrata at muling ipadala ang mga nasugatan o nabihag na sundalo sa harapan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagpilit sa sundalo na mag-renew o gawing mas delikado ang huling deployment nila sa harapan. Ginamit ito sa pagsalakay, pero para sa militar ng Russia, hindi tumama ang matematika sa totoong labanan. Ang pangkalahatang bayad pinsala ay nagdulot ng sitwasyon kung saan ang mga sundalo may pinakamaraming training, kagamitan, at higit sa lahat, koneksyon ay nakahanap ng paraan para abusuhin ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pagpapanggap na nasugatan. Kasabay nito, libu-libong conscript at bagong tropa na kulang sa training ang ipinapadala sa kamatayan. Kailangan pa rin ng pamahalaan ng Rusya magbayad ng milyon-milyong rubles sa mga pamilya nila o humanap ng paraan para makaiwas dito. Dahil dito, binawi ni Putin ang bahagi ng desisyon sa compensation package. Noong Nobyembre 2024 naglabas ng kautusan na ginawang milyon lang ang kompensasyon para sa malubha at nakakapinsalang pinsala. Ang mga sundalong may bahagyang pinsala ay makakatanggap ng pagitan ng 10,000 at 1 milyong rubles. 1,250 dolyar at 12,400 dolyar. Depende sa kung gaano kalala ang kanilang pinsala. Oo, malinaw naman. Ang mga bagong hakbang ay ginawa para makatipid at bawasan ang lumalaking budget ng militar.
na aabot daw sa 40% ng gastusin ng pamahalaan sa 2025. Nagresulta ang reaksyon ng publiko sa pagtaas ng disability payout mula 3M hanggang 4M rubles, 37,000 at 400, 49,750. Dahil sa pagbabago ng distribusyon ng kompensasyon, nananatili itong netong pagtitipid para sa pamahalaang Ruso. Makabuluhan ang pagbabago kapag obserbahan ang gastusin ng gobyerno. Nagbayad ang pamahalaang Ruso ng 3 trilyong rubles, 37 bilyon, sa sweldo at kompensasyon ng mga sundalo at pamilya mula Hulyo 2023 hanggang Hunyo 2024. Tinatayang 8% ng gastos ng federal na gobyerno ay para sa mga tauhan ng militar at kanilang pamilya, na malaking pabigat sa yaman ng Estado. Bihira ang pagkamatay at malubhang pinsala na pumipigil sa sundalo na makabalik sa serbisyo. Sa unang digmaang pandaigdig, 4 na sundalo ang bumabalik sa serbisyo kada isa na nasawi. Sa ikalawang digmaang pandaigdig, 3 sa isa. Ayon sa DUPAI Institute, mga 70% ng nasugatan sa labanan sa mga bagong digmaan ay naibalik sa serbisyo, kung saan ang isang nasugatang sundalo ay maaaring mag-amot ng maayos at maibalik agad sa harapan sa loob ng maikling panahon. Sa bagong estruktura, magbabayad ang pamahalaan ng Rusya ng halos 10,000 rubles para sa isang pinsala na maaaring gumaling sa loob ng ilang linggo hanggang isang buwan bago ibalik ang sundalo sa labanan, kaysa paulit-ulit silang bigyan ng 3 milyong rubles na kompensasyon. Nagbibigay ito ng posibilidad na lalong malubog ang mga sundalo sa burokrasya, habang ang mga bagong pakete ng kompensasyon ay ginawa noong 2024. Ang listahan at mga klasifikasyon ng posibleng mga pinsala ay tila kinopya mula pa noong huling bahagi ng 1970 dekada. Hindi isinasaalang-alang ang kakaibang saklaw at uri ng digmaang hinaharap ng Rusya. Bukod pa rito, noong panahong iyon, ang Rusya ay nasa malalim na resesyon matapos ang pagbagsak ng Unyong Soviet, kaya't itinuring nilang minor ang mga nabaling buto at iba pang pinsala upang maiwasan ang pagbabayad sa kanilang mga pulis at militar para makatipid ng pera na magagamit sa ibang bagay. Dahil dito, responsibilidad ng mga medical na profesional sa militar ang tamang pagklasipika at pagtatanggol sa mga sundalo. Mas malaki rin ang tsansang bawasan ng gobyerno ang ulat sa pinsala at magbigay ng limitadong gamutan. Nagdadagdag ito ng oportunidad para sa korupsyon na laganap na sa militar at pamahalaan ng Rusya. Iba rin ang bilis ng pagbabago ng oras. Ang Oktubre 2024 ang pinakamadugong buwan simula ng pananakop, na may higit 1,000 at 500 namamatay kada araw, mas mataas sa 1,000 at 100 noong tag-init 2024. Ang mga pagbabagong ito ay nangyari rin ilang buwan lang matapos mabunyag ang sindikato ng panlilinlang ni Frolov, na nagpapahiwatig na nais ng Russia na pigilan ang sino mang susubok gumaya sa ibang mga grupo. Mahalaga ang insentibong pinansyal sa estratehiya ng Russia sa pagre-recruit at pagpapanatili ng sundalo nitong 3 taon. Ipinapakita ng pagbawas ng benepisyo na hirap ng tustusan ng Kremlin ang sistema. Kaya, ang pagbabawas ng kompensasyon ay hindi lang para maiwasan ang pandaraya, kundi para rin maiwasan na malugi ang buong bansa dahil sa gastusin ng militar. Ang mga pagbabago sa kompensasyon ay nagdulot ng masamang siklo na nagpapakita ng kalubhaan ng sitwasyon ng militar ng Russia. Habang binabawasan ng gobyerno ang bayad sa mga nasugatan para makatipid, kailangan din nitong taasan ang signing bonus para mapanatili ang recruitment. 3,000 at 1,000 kontraktual na sundalo kada buwan ang sumasali sa hukbong sandatahan ng Russia. Ayon sa pagtataya, sapat lang ang bilang ng pumapasok at umaalis sa labanan para mapanatili ang lakas ng puwersa. Ngunit, kulang ito para sa malalaking opensiba. Napilitan ang Russia mag-alok ng mas malaking signing bonus para mapanatili kahit mababang pagre-recruit. Maraming rehiyon ang nagtaas ng bayad sa mga sumasali kamakailan at umabot sa 3 milyong rubles ang one-time bonus sa ilang lugar. Kaya sa maraming rehiyon, mas malaki ang paunang bonus kaysa sa matatanggap ng mga nasugatang sundalo, na nagdudulot ng mas patas na pagtingin sa digmaan. Siyempre, may hangganan kung ilan ang maaaring imobilisa bawat rehiyon. Ang pagpasok ng mga lalaki sa harapan ay nagdudulot ng kakulangan ng manggagawa sa industriya at pagmamanupaktura, pati na rin ng mas mababang paglago ng populasyon sa hinaharap. Ayon sa Conflict Intelligence Team at iStories, halos 30% ng sundalo ay namamatay sa loob ng 3-5 buwan matapos matawag maglingkod. Ibig sabihin nito, maraming sundalo ang halos minamadali sa pagsasanay na dapat sana ay tumatagal ng mga 3 buwan at pagkatapos ay ipinapadala agad sa harapan upang mamatay, na agad namang pinapalitan ng panibagong grupo.
Sa kabila ng malupit na pagtrato, malalaking casualty at pandaraya sa Rusong militar, bakit hindi pa nagkakaisang nag-aaklas ang natitirang sundalo? Ang pagsusuri sa patakarang palabas ay tumutukoy sa mga salik na pumipigil sa pag-aaklas kahit karaniwang nagdudulot ito ng pag-aalsa sa kasaysayan. Una ay ang kultura ng sistematikong karahasan na bumabalot sa kulturang militar ng Rusya. Ang patuloy na pananakop sa Ukraine, na natatanging na dokumento sa pamamagitan ng malawakang online na pag-uulat, ay nagpapakita ng nakaugat na kultura ng karahasan sa militar ng Rusya na nagpapatuloy ng malupit na siklo ng pamimilit at pakikiisa sa maling gawain. Hindi nagre-rebelde ang mga sundalo dahil nasanay na sila sa kalupitan, kaya tinatanggap na lang nila ang abuso. Pangalawa, ang mga insentibong pinansyal, kahit may mga problema, ay malaking halaga pa rin para sa maraming Ruso na maaaring magbago ng kanilang buhay. Ang mataas na bayad at pagtaas ng sahod ng sundalo nitong 2 taon ay nagdulot ng paradox. Kahit lumalala ang ekonomiyang hindi pagkakapantay-pantay, ramdam pa rin ng maraming Ruso ang pagbuti ng buhay nila. Kahit ang mga sundalo may kamag-anak na nakikinabang sa pinansyal dahil sa serbisyo nila. Ayon sa ulat, ang bayad sa sundalong voluntaryo ay kinabibilangan ng sweldo sa ilang buwan bago siya namatay sa labanan. Makakatanggap ang pamilya nila ng 80 milyong rubles, 79,500, 100, 36,800. Ayon sa pag-aaral noong 2018, halos kapareho ito ng tinatayang halaga ng buhay ng gitnang uring mamamayang Ruso. 79,000 at 1,105 milyong rubles. 78,300 hanggang 130,600. Dahil dito, ang isang tao mula sa mas mahirap na pamilya ay parang sinisiguro na makukuha ng kanilang pamilya ang kikitain nila sa buong buhay sa loob lamang ng ilang taon. Sa mas magaan na sitwasyon, ang malaking sign-on package, dagdag pa ang mas mataas na sahod kaysa karaniwan, ay magbibigay ng magandang panimula sa isang sundalo para sa hinaharap. Dagdag pa rito, bigyan sila ng kakayahang mag-qualify para sa subsidized na gastusin sa pamumuhay tulad ng mas murang apartment at iba pang benepisyo. Ang aspeto ng ekonomiya ay nagdudulot ng mapanlinlang na bitag. Dati wala sila, pero ngayon kaya na nilang bumili ng kotse, magbayad ng utang, o kumuha ng mortgage. Ipinapakita ng survey na dumarami ang naniniwalang patas ang yaman at umuunlad ang ekonomiya. Ang ekonomiyang dulot ng digmaan ay nagbunga ng mga taong umaasa sa patuloy na labanan para sa kasaganaan. Pangatlo, ang desentralisadong katangian ng mga pandarayang iskema tulad ng natuklasan sa ika-83 Air Assault Brigade ay nagpapahiwatig na ang mga individual na unit ay nakahanap ng paraan upang lokohin ang sistema sa halip na harapin ito ng direkta. Imbes na magkaisa sa paglaban, gumawa ng sariling paraan ang mga sundalo para mabuhay, gaya ng pagpapaputok sa sarili para makaiwas sa panganib at makuha ang benepisyo. Sa huli, ang mga sundalong magaling mag-organisa ng paglaban ay madalas silang pinakanakikinabang sa sistema, malamang katulad ni Frolov. Nag-oorganisa at sumasali sila sa panlilinlang kaysa manguna sa pag-aaklas laban dito. Ang nakawalan ng makabuluhang paglaban ay hindi lang militar kundi buong lipunang Ruso. Kahit maraming namatay at may katiwalian, karamihan sa mga kababaihang Ruso ay tila sumusuporta pa rin sa digmaan ni Putin. Kahit mahalaga sila noon sa pagtapos ng mga digmaan. Tandaan, noong 1917, 17 sila ay kilalang lumabas sa mga lansangan upang magprotesta laban sa kakulangan ng pagkain sa ilalim ng monarkiya na siyang nagpasimula ng welga na kalaunan ay nagpasiklab sa Rebolusyong Ruso. Kamakailan, ang komite ng mga ina ng sundalo ng Rusya ay tumulong mag-pressure kay dating Pangulong Boris Yeltsin na wakasan ang digmaan sa Chechnya noong 1996. Iba ang dinamika ng kasalukuyang digmaan. Dahil sa benepisyong pinansyal ng militar, maraming pamilyang Ruso ang umaasa sa ekonomiyang pangdigmaan. May mga kababaihang pinilit ang asawa o anak na lalaki na sumali sa militar para sa mas maraming benepisyo. Pinupuri ng Estado ang mga lalaking ito kapag namatay. Pero habang buhay sila, tila hindi sila pinapahalagahan o madaling palitan. Ginawang malinaw ito ng mga opisyal ng Russia sa paulit-ulit nilang pagsasabi ng klise na mga babae naman ay mag-aanak pa ng marami. Hinimok ni Putin ang mga babae na mag-focus sa panganganak. Habang suhestyon ni Yevgeny Shestopolov, kalihim ng kalusugan ng Russia, na subukang magbuntis tuwing break sa trabaho. Hindi tayo sigurado kung ilan dahil sa takot sa paghihiganti ng gobyerno na kilala sa mahigpit na pagsupil sa pagtutol gamit ang mahabang pagkakakulong. Marahil ang pinakamatindi ay kapag binalikan natin ang scheme na pinag-uusapan. Humiling si Frolov na ibalik siya sa harapan ng labanan kaysa humarap sa paglilitis, ngunit tinanggihan ang kanyang kahilingan. Kahit na nahaharap siya sa mabibigat na kasong kriminal, mas pinili pa rin niya ang panganib ng labanan kaysa sa mga magiging bunga ng pandaraya. Ipinapakita nito kung paano naiiba tingnan ng mga Ruso ang panganib ng bala ng Ukranya at ang hustisya ng Russia. Pero ang mga pamilyang Ruso mismo ay nahaharap sa mga pagpipiliang hindi naman sana dapat inialok sa kanila. Dahil masyado nang matagal ang digmaan para maging makabuluhan sa ekonomiya at pananalapi ang paunang compensation package. Dahil dito,
Noong 2024 sinubukang itama ito sa pamamagitan ng pagbago para mas ibase sa dami ng nag-sign up at sweldo, hindi na sa pinsala at kamatayan. At sa halip na magsagawa ng masusing pagsusuri sa mga gawain ng kompensasyon o pagbutihin ang mga mekanismo ng pagbabantay, basta na lang binago ng gobyerno ang istruktura ng bayad upang hindi na maging kapaki-pakinabang ang pandaraya. Ipinapahiwatig nito na ang pangunahing iniintindi ay hindi ang pagpigil sa mga susunod na pandaraya, kundi ang pagkontrol sa gastos, kahit gaano pa karaming totoong buhay at pamilya ang nasisira. Ang kwento ni Teniente Coronel Konstantin Frolov at mga kasabwat ay sumisimbolo sa lohistikal na dulo ng ekonomiyang pangdigma ni Putin. Kung ang serbisyo militar ay para na lang sa pera, hindi na para sa pagtatanggol ng bansa. Kapag propaganda na ang inuuna kaysa pagsasanay at sariling kaligtasan kaysa misyon ng unit, hindi na tunay na organisasyong militar ang mga hukbo at nagiging iba na sila. Bagamat pagtataksil ito sa kapwa sundalo, nakatataas at bansa, malinaw din itong senyales ng mababang moral sa hukbong Ruso. Ipinapakita ng ilang sundalo na mas pipiliin nilang barilin ang sarili kaysa lumaban dahil ayaw na nilang makidigma at baka mamatay ng walang saysay. Masaklap na bahagi ng iskandalo ay kung gaano ito katagal nagpatuloy. Ayon sa investigador, nabunyag ng iskandalo ang sistematikong abuso sa mga gantimpala ng militar ng Russia at kakulangan sa internal na pagbabantay. Matagal nang tinuturing na bayani ng Russia si Frolov. Makatuwiran isipin na may iba pang katulad niya na inabuso ang kompensasyon, pero nilimitahan ito sa isang beses para maiwasang masiyasat. Ipinapakita ng tugon ni Putin na baguhin ang kompensasyon, hindi ang ugat ng problema sa militar, na itinuturing ito ng mga elitista ng Russia bilang issue sa accounting, hindi sa kultura ng militar. Kapag mas pinipiling barilin ng sundalo ang sarili kaysa magtiwala sa pagsasanay, kagamitan, at liderato para mabuhay sa labanan, mas malalim ang problema kaysa kompensasyon. Sa huli, marahil ang pinakatapat na ginawa ni Teniente Coronel Frolov ay ang paghingi sa mga sundalo na barilin siya. Perpektong metapora ito sa ginawa ni Putin sa militar ng Rusya. Bagay ang palayaw niyang ang tagapagbitay sa dahan-dahang ginagawa ni Putin sa bansa. Salamat sa panonood. Alamin kung bakit sinimulan ni Putin ang digmaan na hindi niya kayang tapusin, panoorin ang video na ito. At para manatiling updated sa mga pinakabagong balita tungkol sa pandaigdigang geopolitics, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.